Sa nalalapit na pagbubukas ng ikalawang regular session ng Kongreso, naniniwala si Prosecution Advisor Robert Barbers na hindi makahahadlang ang trial sa tungkulin ng prosecutors. Si Julian Bunag sa detalye. Isa sa mga nasilip ng depensa ng bise nitong ikatlong linggo ng impeachment trial ang hindi notorisadong affidavit ni Arthur Las Cañas na nabanggit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa kanyang testimonya. Dahil dyan, iginiit ni House Prosecution Spokesperson Attorney J. Tolosa na bagamat hindi notorisado ang affidavit ni Las Cañas, hindi nito napahina ang ebidensyang ipinresenta ng prosekusyon. Una, yung fact na hindi siya notaryado, no? Hindi naman yan mahulugan na kaagad na wala ng kahit anong legal effect ang isang dokumento, no? Hindi nangungulugan na parang tulad ng sinasabi na it should be treated as a mere trash, no? Hindi ho ganun yun. So, again, maliwanag at kung susuriin ho natin, no, yung dun sa statement mismo ni Ginoong Las Cañas, bakit pabago-bago yung ano niya, no, yung naging statement niya, meron ho siyang paliwanag din na sinabi tungkol dyan. Ang pahayag anya ni Las Cañas ay mahalaga para maipakitang may matibay na basihan ng investigasyon na isinagawa ng NBI. Kung pag-uusapan naman ang ebidensyang inilatag ng prosekusyon para kay House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers, mabigat na ito lalo na't hindi ito itinanggi at ginamit pa mismo ng depensa ng bise para sa kanilang cross-examination. In fact, ginamit din nila itong video ito doon sa nilalaman ng video na kung saan ay nagbanta ang ating pangalawang Pangulo ay hindi rin dininay ng kabilang panig o ng defense panel. So para sa akin, although I'm not a member of the impeachment court, para sa akin mabigat-bigat ito at hindi pwedeng ma-ignore o matalikuran itong ebidensyang ito. At dahil sa nalalapit na ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siyang kasabay ng pagbubukas na ikalawang regular session ng 20th Congress, naniniwala si Barbers na kaya pa rin gampanan ng mga House Prosecutor ang kanilang mga tungkulin bilang mambabatas kahit mayroon pang impeachment. Wala po sigurong mangyayaring kabaguhan, no, o pagbabago dahil magagawa din naman po nila ang kanilang trabaho bilang representative sa kanilang districts at magagawa din nilang maitulak ang kanilang mga proposed legislation, no, dito sa mababang kapulungan. Remember, may schedule naman yung ating trial eh. Hindi naman buong linggo o buong araw nandoon sila sa paglilitis. Sa huli, binigyang diin ni Barbers na hindi ibig sabihin na popular ang isang opisyal ay may karapatan na itong lumabag sa saligang batas na sa halip ay dapat na mas mataas ang responsibilidad ng pananagutan sa matataas na opisyal ng bansa. Pakiusap din ng prosekusyon sa publiko na subaybayan at suriing mabuti ang magiging proseso ng paglilitis hanggang sa mga susunod pang araw. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV.